Magandang umaga po sa bawat isa. Binabati ko po ang mga nasa online ng magandang umaga po. Tayo po muna ay umawit at ang awit po natin ay Sa Diyos Nakalaan. Ang Diyos, buhay ko'y nabago, ginawa karapat-dapat ang isang katulad ko. Kaya mga pangarap ay nilimo, masunod lamang kanyang kalooban. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na akong iba paglilingkuran. Buhay ko'y sa Diyos nakalaan. Minsan pa po, Makilala ang Diyos. Buhay ko'y nabago, ginawang karapat-dapat ang isang katulad ko. Kaya mga pangarap ay nilimo, masunod lamang kanyang kalooban. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, katapatan niya sa buhay ko tiyak. Wala na akong iba paglilingkuran. Buhay ko'y sa Diyos nakalaan. praise God, hallelujah, hallelujah Jesus. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit, Lord, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito, O Diyos, na biniyayaan mo po kami ng panibagong buhay. Purihin ka, Panginoon, purihin ka, O Diyos, sa umagang ito, O Lord. Karapat dapat kang luwalhatiin sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, naririto po kami, O Diyos. Dumadalangin sa inyo, Panginoon. Samahan mo po kami, O Lord, sa umagang ito ng pagdidevotion, O God. Tulungan mo po, Panginoon, na ang bawat isa ay magkaroon ng kauhawan sa iyong mga salita. Hallelujah, Jesus. At dalangin ko po, Panginoon, na ang iyong lingkod, O God, ay samahan mo po, Panginoon, na makapag-deliver, O God, ng iyong salita ng maayos. At gayon din po, Panginoon, sa bawat isang mga nakikinig, O Lord, sa online. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa. Tulungan mo po, Panginoon, na ang bawat pamilya, Panginoon, ang bawat mga nanonood, O Diyos, ay laging naka-align sa inyong gawain, O Lord. Salamat po, Panginoon, at ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang aming inaasahan, O Diyos, na sasama, Panginoon, sa umagang ito ng iyong gawain. Salamat po, Panginoon, at ang katagumpayan, O Diyos, ay aming inaangkin. In Jesus' name, amen and amen. Praise you, Jesus. Hallelujah. Glorify your name. At ngayon po ay makipagbukas po tayo sa
ng ating mga Biblia sa Romans 12:1. Sabi po dito, ang gamit ko pong Biblia ay ang King James. Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Hallelujah. Purihin po ang pagkabasa ng iyong salita, O Diyos. Alam po natin hindi ganun kadali ang magsakripisyo. May mga bagay-bagay po na isa sa alang-alang natin. Tayo po bilang mga Kristiyano, hindi po bago sa atin, sa ating mga hindi po bago sa ating pandinig. Ika nga ay normal na yung word na sacrifice to meet our goals. At sa umpisa po ay how can we live a Christian life? Paano po tayo mamumuhay ng may kabanalan? Number 1 po, yung puntos po dito ay offer yourself as a living sacrifice. Inuulit ko po, alam naman po natin na hindi ganun kadali ang magsakripisyo. May mga bagay-bagay na isaalang-alang po tayo. Bilang mga Kristiyano, hindi na po bago sa ating pandinig. Ika nga ay normal na yung word na sacrifice to meet our goals. Number 2, live a life that is pleasing to God. At nabanggit ko po kanina, yung sacrifice. Ano po yung sakripisyo natin para malugod ang Diyos sa atin? Number 1 po, yung time. Handa po ba tayo na magbigay o ibigay ang ating oras para sa gawain ng Diyos? Hindi makadadalo sa gawain dahil sa iba't ibang rason. Kasi nga po, yung oras ay biro nga po ng iba, laging tumatakbo, hindi naglalakad. Pero po, sa atin, mga Kristiyano po tayo, lagi po nating papahalagahan yung oras ng pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Dahil sa lagi nating sinasabi na nagmamadali papunta ng school, nagmamadali papunta sa trabaho, nagmamadali, may mga appointment, may mga bagay-bagay na kailangan gawin. So, yung oras, nawawala. Nawawala po yung pakikipag-relasyon natin sa Panginoon is nababawasan. Pero mga kapatid, worth it po ba na ipagpalit natin yung mga iba't ibang dahilan, iba't ibang rason natin sa oras ng pananambahan o oras ng mga iba't ibang gawain sa iglesia? Nawa po ay hindi naman maging segunda mano ang Panginoon sa buhay natin. Kasi po, nakakahiya naman po sa Panginoon kung tayo ay kumbaga yung ating
yung ating pakikipag-ugnayan o pakikipagrelasyon sa Panginoon ay pasanda-sandali lang, nakakahiya po sa Panginoon sapagkat inibig po tayo ng Panginoon. Inibig po tayo ng Panginoon at ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. Kung sa mga taong, sa mga unbeliever na pag may ibinigay, lagi nag-aantay ng kapalit. Pero ano po ang hinihingi po sa atin ng Panginoon? Meron na po bang hiningi sa atin ng Panginoon? Buhay po natin yung ipinagkaloob. Binigyan po tayo ng buhay ng Panginoon. At ang buhay niya, ang buhay ng Panginoon ay isinakripisyo rin po. Hindi lang po tayo ang nagsasakripisyo. Nauna na pong nagsakripisyo ang Panginoon. Nauna na po siyang nagmahal bago tayo nagmahal. Minahal muna po niya tayo. So, in return, siguro naman po, o dapat lang po na ibalik natin sa Kanya yung pagmamahal na ipinagkaloob sa atin. Ang mga bagay-bagay na nandito po sa lupa, pansamantala. Hindi kagaya ng mga ginawa ng Panginoon at gagawain pa ng Panginoon sa ating buhay, ay habang nabubuhay tayo, ay tayo ay mamahalin ng Diyos. Ang sarap makipag-ugnayan sa Panginoon. Lalo na't sa oras ng yung tahimik. Bakit ba yung iba pumupunta pa sa bundok para lang makipag-ugnayan sa Panginoon? Kailangan pa bang pumunta sa bundok? Hindi na po. Kahit saang sulok, basta't kasama mo ang Panginoon, nakikipag-ugnayan tayo sa Panginoon. Nalulugod na po ang Panginoon sa ating ginagawa. Kung tayo ay napipighati, yung mga bagay na nagiging hadlang para tayo ay hindi makipag-ugnayan sa Panginoon, isang dasal lang po ang pagitan ng Panginoon sa atin. Ang lahat ng bagay ay binigay na ng Panginoon sa atin. Simula pa po nung sa Genesis, nung nilikha niya ang mundo. Bago pa po tayo likhain, ibinigay na niya. Iniuna na niya yung lahat ng pangangailangan natin. Yung oras po ba ay hindi pa sapat? Yung mga oras natin na nasasayang lang sa mga kung saan-saang bagay. Siguro po panahon na para tayo ay magising sa mga bagay-bagay na pagkukulang natin sa Panginoon. Sabi nga po kanina sa yung kaaya-aya sa Panginoon, live the life that is pleasing to God. Ano yung mga bagay-bagay na makakalugod sa Kanya? No, ang mga bagay-bagay na yon na gusto ng Panginoon na ating ginagawa, hindi lang isang araw o 2 araw nating gagawin. Mas malulugod po ang Panginoon
na sa bawat oras ng ating buhay, gumagawa po tayo ng mabuti at tama. Salamat po sa Panginoon, sapagkat hanggang ngayon po, nararamdaman ko, nararanasan ko yung pag-ibig, yung pag-ibig niya sa akin. Gayon din po yung pag-ibig niya sa bawat isa sa inyo. Kasi nga po sabi, minahal niya ang Diyos, minahal ng Diyos ang mga tao, mabuti man o masama. Bakit po? Pinapasikat niya ang araw, oras-oras po nakakalanghap tayo ng hangin na hindi na natin binibili sa ospital. Yung iba bumibili pa ng oxygen para lang lumanghap ng hangin upang madagdagan yung oras ng buhay. Mga kapatid, ang Diyos po laging naglalaan, laging gumagabay, laging yung oras niya nakatuon sa atin, lagi niya tayong ginagabayan. Purihin ang Panginoon, sapagkat hindi matatawaran yung kanyang pinagkaloob na buhay. Alam natin yung buhay na pinagdaanan ng ating Panginoon. May rason po ba tayo para yung oras na para sa Kanya ay kuhain pa natin? Kita po natin yung Kanyang ginawa. Mababasa po natin sa Biblia, itinuturo po ng mga tagapanguna, ipinapaalam sa atin yung mga bagay na sakripisyo, yung mga oras na Kanyang ginugol para sa atin. Salamat sa Panginoon, sapagkat hindi niya tayo iniwan. Lagi niya tayong ginagabayan. Kung may problema man po tayo, andyan pa rin siya. Kung nananalangin tayo, andyan pa rin siya. Kulang at sobra na ginagawa natin, nandyan pa rin siya. Yung oras ng Panginoon, 24/7. Yun pa lang po ay sapat na para ipagpasalamat sa Panginoon. Na kaya nating suklian yung mga ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Pwede nating ibalik yung pasasalamat sa Panginoon sa kabila ng kanyang mga ginawa. Ang oras natin po ay ibigay natin sa Panginoon sa oras ng dapat. Kung hindi man tayo, mga kapatid, makapagbigay ng oras maya't maya, at least sa loob ng isang araw, makausap man lang natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Pangatlo po, do not conform to the pattern of this world. Hallelujah! Magiging handa po ba tayo na magbigay ng ating oras para sa gawain ng Diyos? Handa po ba tayo na ibalik natin yung oras para sa Diyos? Mga kapatid, pag kinuha ng Panginoon yung buhay natin, sasabihin natin, wala na tayong oras para makipag-ugnayan sa Panginoon. Di po ba magkukumahog tayo na makipag-usap sa Panginoon? Huwag na nating antayin. Nakukunin na ng Diyos
ang ating buhay bago tayo makipagniig sa Panginoon. Yung mga oras na ibigay na po natin yung pinakamainam na oras sa Panginoon. Nawa po ay hindi naman maging segunda mano ang Panginoon sa buhay natin. Nakakahiya po. Number 3, do not conform to the pattern of this world. Sabi ko nga po kanina, wag naman po maging segunda mano ang Panginoon. Pag minamahal natin ang takbo ng sanglibutan, nakikiayon tayo sa maling mga gawain. Ano po ba yung mga takbo ng sanglibutan? Yun po yung mga bagay-bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Yun po yung sinasabi na huwag tayong makikiayon sa takbo ng sanglibutan. Yung mga bisyo, yung mga luho, yung pagsasawalang bahala, yung mga bagay na akala natin ay nalulugod ang Diyos, yung pagbibigay natin na meron tayong hinihinging kapalit. Yung paglilibang ng di mawari. Alam niyo po, hindi po yung mga pagpili ng kaibigan, nawa po ay magkaroon tayo ng mga kaibigan na makakatulong sa atin, sa ating espiritual na buhay. Hindi po masama ang makipagkaibigan. Mabuti po ang marami ang kaibigan. Datapwat minsan po ay ang kaibigan ang nagdadala sa atin sa kapahamakan. Hindi naman po lahat. Kasi po yung mga maling gawain, kagaya po sa trabaho, nakakasama po natin 8 hours po nating kasama ang ating mga kasama sa trabaho. Minsan yayayain po tayo na, tena, punta tayo sa ganito. Pero po, maging matalino po tayo. Baka mamaya, paunti-unti, patikim-tikim, yun po yung umpisa. Wala pong umpisang malaki agad. Yung saglit lang tayo doon, meron tayong gagawin, yung pala, party-party, yung pala, inuman, yung pala, kwentuhang walang humpay ng buhay-buhay ng mga tao. Yun po yung mga sinasabing, wag po tayong makikiayon. Wag po tayong makikiayon pag halimbawa po ay iniibig mo si ganito, siguraduhin po natin na yung iniibig natin o gusto nating makasama sa buhay ay ipinagkaloob ng Diyos. Sabi nga po, hingin natin sa Panginoon yung mga tao na magiging kasama natin. Nakikiayon po tayo sa mga maling gawain. Pagka po tayo ay naandoon na sa ganong pagkakataon, paunti-unti hanggang sa malugmok na tayo, na halos hindi na tayo makabawi. Anong mangyayari po sa atin? Hindi na po kaluluguran ng Panginoon yung ating mga maling ginagawa. Yung ating pakikipag-ugnayan sa makamundong buhay.
Baka akala po natin ay naka-align pa tayo sa Diyos. Minsan po ay madalas nalilibang at nakakalimot tayo na tayo po ay pinili at anak ng Diyos. Napakasarap po sa buhay natin na tayo ay pinili ng Panginoon. We must be proud na tayo ay anak ng Diyos. Ang tanong, proud po ba sa atin ng ating Panginoon? Nakakapag-isip po, sapagkat tayo sa ating sarili, alam natin kung tayo ay nakakalimot sa Panginoon. Kung tayo ay nahihila ng sanglibutan, ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam ng ating ginagawa. Madalas nalilibang tayo. Madalas akala natin yung mga bagay-bagay na ginagawa natin, akala natin laging tama. Pagpasiyasat po tayo sa Panginoon. Makipag-ugnayan po tayo, makipag-usap tayo sa Panginoon. Nanawa ay wag tayong malinlang ng sanlibutan. Huwag tayong malinlang ng dyablo. Ang dyablo po o si Satanas ay nagaanyong mabuti. Kaya po maraming Kristiyano ang nadadaya. Bakit po? Hindi naman po yan magtuturo ng pangit. Kasi pag ang tinuro ng dyablo ay pangit, walang sasama sa kanya. Kaya ang itinuturo niya o pinapakita ng dyablo ay mabubuti rin. Hindi lang ang mga Kristiyano o ang mabubuting mga pastor, mga lingkod ng Diyos ang nagtuturo ng maganda. Nagtuturo din po ang dyablo. Bakit po? Para ma-hook niya tayo. Sino po ba yung hinahabol ng dyablo? Yung mga anak ng Diyos. Kasi po hindi na niya habulin yung mga nasa sanglibutan eh. Bakit po? Kakampi niya na po yun. Ang hinahabol niya, yung mga kumikilala sa Panginoon para madagdagan yung kanyang mga alagad. Mga kapatid, pinili tayo ng Diyos. Pinahiran tayo ng Diyos ng langis. Pinahiran tayo ng kanyang banal na spirito. Pinahiran tayo ng kanyang dugo. At laging ang banal na spirito ay laging sumasa atin upang wag tayong magkamali. Salamat sa Panginoon sapagkat may banal na spirito na laging umaaligid sa atin, na laging nagpapaalala sa atin. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Yun lang po. Yun po ba ay hindi pa sapat upang maging kaaya-aya ang buhay natin sa Panginoon? Napakarami niyang ginawa. Hindi ko na po kayang isa-isahin yung ginawa ng Panginoon. Para lamang tayo ay ma-set yung ating buhay, yung ating oras sa Panginoon. Kita po natin yung sakripisyo ng Panginoon. Alam po natin, lagi pong itinuturo sa atin, lagi po nating nababasa sa ating banal na kasulatan. Kaya po mga kapatid, ang banal na kasulatan ay dapat lagi po nating binabasa. Yan po ay paalala sa atin. Yan po ang magtuturo din sa atin. Isa po sa mga weapons natin ay ang banal na spirito. Isa po sa weapons natin ay ang pananalangin sa Panginoon. Para po hindi tayo ma-defocus. Para hindi po tayo mawala sa presensya ng Panginoon.
Salamat po sa Panginoon, sapagkat ang buhay natin ay laging nasa Diyos. Lagi po tayong manalangin na tayo ay gabayan ng Panginoon. Lagi tayong manalangin na samahan tayo at huwag niya tayong iiwan. Sapagkat sa ating mga sarili po, hindi natin kaya. Pero kung ang ating Diyos ay lagi nating tinatawagan at humihingi tayo ng pagbanal, ng kanyang banal na spirito ay sumama sa atin. Humingi po tayo ng mga bagay-bagay na makakatulong sa pagpapalakas ng ating espiritual. Hindi po laging yung mga pangangailangan natin, ang ating mga pangangailangang material, pinansyal, ang lagi nating hinihingin. Pinakamagandang bagay po na ating hingin ay ang lumakas ang ating espiritual na buhay. Salamat sa Panginoon. Lord, salamat po sa pagsama niyo sa amin. Sapagkat kung kami lang sa aming mga sarili, hindi po namin kakayanin ang mga takbo ng sanglibutan. Kami po ay pinalakas niyo na, Panginoon. Sabi po sa Matthew 16:24, Mateo 16:24, deny yourself, take up my cross, and follow me. Maraming salamat po, at dito po nagtatapos ang ating gawain, at muli po, magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po. Praise God. Hallelujah.